paggamit ng dahon ng laurel ay isang paraan upang matupad ang iyong mga hiling at pangarap. Ito ay tulad ng isang espesyal na ritual kung saan malinaw na alam mo kung ano ang gusto mo at naniniwala na ito ay mangyayari. Nagtitiwala ka na gagana ang prosesong ito. Ano-ano ang mga ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe. Mag-like kung nagustuhan ang topic na ito at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Tinutulungan ka ng dahon ng laurel na mag-concentrate at gamitin ang kanilang mga espesyal na kapangyarihan upang maabot ang iyong mga layunin. Maaari itong maging mas determinado at ipaalala sa iyo ang iyong mga hangarin hanggang sa matupad ang mga ito. Sa larangan ng espiritualidad, ang mga dahon ng laurel ay nakikita bilang mga simbolo ng proteksyon at paglilinis. Naisip nilang itakwil ang negativity at makaakit ng positibong enerhiya. Narito ang ilang mga pamamaraan upang makaakit ng kayamanan gamit ang dahon ng laurel. Sunugin ang iyong mga affirmations o intensyon. Ang isang tanyag na paraan ng paggamit ng mga dahon ng laurel ay ang pagsulat ng iyong mga hinahangad o intensyon sa isang dahon at pagkatapos ay sunugin ito. Isusulat mo ang iyong manifestation sa dahon at pagkatapos ay susunugin ang mga ito ng buo. Itatapon ng mga abo pagkatapos. Ang kasanayang ito ay maaaring gawin sa iba't ibang mga hangarin tulad ng pag-akit ng pera, paghahanap ng pag-ibig o pagkamit ng tagumpay sa karera o karir. Ang pagsasanay na ito ay pinaniniwalaan na makakatulong sa pag-akit ng mga positibong resulta at pagpapalabas ng mga hindi gustong enerhiya. Maglagay ng dahon ng laurel sa iyong pitaka. Kung ang layunin mo ay makaakit ng pera, maaari ka magtago ng dahon ng laurel na may nakasulat na halaga sa iyong pitaka o wallet. Ang paglalagay nito sa iyong wallet ay pinaniniwala ang umaakit ng kayamanan at kasaganaan. Maglagay ng laurel sa ilalim ng kama o kutsyon. Ang mga dahon ng laurel ay nakikita bilang mga simbolo ng proteksyon at paglilinis na pinaniniwalaan na nagtatanggal ng masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Ang ilan ay naniniwala na ang paglalagay ng mga dahon ng laurel, lalo na sa ilalim ng kutsyon, ay maaaring makaakit ng kayamanan, kasaganaan, magandang kapalaran, proteksyon, at para mapahusay ang intuisyon. Maglagay ng laurel sa ilalim ng iyong unan. Ang isa pang pagpipilian ay maglagay ng dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan na nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy sa pagpapakita habang natutulog ka. Ito ay makapangyarihan na gawain. Maaari mong isulat sa dahon ng laurel ang iyong mga katanungan at ito ang magsisilbing guidance sa mga nais mong malaman. Ito rin ay upang maakit ang swerte, itakwil ang negativity, at tulungan kang ipakita ang iyong mga hinahangad. Pagsasama ng dahon ng laurel sa sage o insenso. Ang isa pang diskarte ay ang pagsamahin ang mga dahon ng laurel na may sambong o insenso. Ito ay hindi lamang pinahuhusay ang kapangyarihan ng iyong mga manifestations, ngunit din infuses ang iyong espasyo na may kaaya-ayang pabango. Ang sage ay kilala sa kakayahang mapabuti ang memorya at kalinawan ng isip, na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa iyong mga ritual. Dahon ng laurel sa iyong journal o diary. Kung masayahan ka sa pagsusulat ng iyong mga iniisip at hinahangad sa iyong journal o diary, ang mga dahon ng laurel ay maaaring isama sa iyong pagsasanay. Maglagay lang o mag-paste ng dahon ng laurel sa iyong journal, vision board, planner o manifestation box para palakasin ang iyong mga intensyon at hangarin. Pagsira at pagsunog sa dahon ng laurel. Ito ay isang paraan para sa paglilinis ng enerhiya at pagpapakita ng mga positibong intensyon. Hawakan ng isang dahon ng laurel sa ibabaw ng apoy.
Pinuputol ito sa maliliit na piraso at inilalagay ang mga ito sa isang nasusunog na kandila. Habang natutunaw ang kandila, ituon ang iyong enerhiya sa kung ano ang gusto mong maakit sa iyong buhay. Ang pamamaraan na ito ay maaaring isagawa gamit ang isang espesyal na kandila ng ritual o anumang kandila na mayroon ka. Ang ritual na ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang layunin tulad ng pag-akit ng pag-ibig, kayamanan o pagpapabuti ng kalusugan. Isama ang dahon ng laurel sa iyong routine sa paglilinis. Maaari mong gamitin ang laurel upang linisin at protektahan ang iyong tahanan sa pamamagitan ng pagsasama ng mga ito sa iyong gawain sa paglilinis. Maglagay ng dahon ng laurel sa mop water o gumamit ng bay leaf infused spray. Makakatulong ang pagsasanay na ito na mapanatili ang isang positibo at mataas na vibration na kapaligiran na nakakatulong magpapakita ng iyong mga hinahangad. Paggawa ng ritual depende sa moon phase. Para sa mga sumusunod na mga ritual ng buwan, maaaring mapahusay ng dahon ng laurel ang epekto ng iyong mga gawi sa iba't ibang yugto ng buwan. Sa new moon, isulat ang iyong mga manifestations sa isang dahon ng laurel at magsagawa ng burning ceremony upang itakda ang iyong mga intensyon at ipakita ang iyong mga hinahangad. Sa kabaliktaran, sa panahon ng full moon, gumamit ang mga dahon ng laurel upang isulat kung ano ang nais mong palabasin tulad ng nakaraang karma o negatibong emosyon at magsagawa ng seremonya ng pagsunog upang maalis ang mga bagay na iyon. Ito ang gawin upang makatulong sa pagpapalaya sa mga hindi mo gustong emosyon o mga nakaraang karanasan. Sa pamamagitan ng pagsasama ng pagsasanay na ito sa mga gawain ay maaari mong linisin ang iyong kapaligiran, pagandahin ang iyong mga intensyon at ipromote ang isang positibong daloy ng enerhiya sa iyong buhay. Tinutulungan ka ng mga kasanayang ito na tumuon sa iyong mga layunin at magtiwala sa proseso ng pagpapakita ng iyong mga hangarin. Piliin mo man na magsulat, magsunog, magdala, magsama-sama o maglagay ng mga dahon ng laurel sa iyong mga ritual, ang kanilang sagradong enerhiya ay maaaring palakasin ang iyong mga pagpapakita at ilapit ang iyong mga pangarap sa katotohanan. At huwag kalimutang manalangin at magpasalamat sa ating Poong May Kapal at hilingin ang paggabay sa ating buhay.